Paano nga ba ang tamang pang-compute ang load para sa solar setup? Sa bidyong ito, tatalakayin natin kung paano tamang i-compute ang load requirements para sa isang solar power setup, kabilang ang solar panel, solar charge controller, inverter, at battery. Sa tutorial na ito, ipapaliwanag ko kung paano i-compute ang load o daily energy consumption ng mga appliances upang malaman ninyo ang tamang laki ng off-grid solar system na kinakailangan upang mapagana ang mga ito gamit ang battery. Kung hindi ninyo alam kung saan magsisimula, hinihikayat ko kayong sundan ang buong video hanggang sa huli. Upang mas madaling maunawaan natin ito, lalo na para sa mga beginners, magpo-focus lamang tayo sa mga basic computations at ipapaliwanag ito sa pinakasimpleng paraan hanggat maaari. Tatalakayin din natin kung paano tukuyin ang tamang size ng solar panel at battery base sa inyong daily energy consumption. Sa buong diskusyong ito, ang daily load o energy consumption ang magsisilbing pangunahing reference natin. Ang araling ito ay nahahati sa 8 parte. Pag-aaralan natin kung paano tukuyin ang wattage ng appliances, lalo na iyong mga walang wattage label, dahil mahalaga ang wattage sa pag-compute ng daily energy consumption. Tatalakayin natin kung paano i-compute ang daily energy consumption gamit ang wattage ng appliances. Ang computation na ito ang magiging basehan sa pagtukoy ng kinakailangang battery capacity. Alamin din natin ang tungkol sa battery sizing at pati na din ang para sa solar panel requirements upang ma-charge ang battery bank. Bago tayo pumunta sa computations, talakayin muna natin ang mga pangunahing components ng isang solar setup para sa kapakinabangan ng mga beginners. Tatalakayin din natin ang mahahalagang terms at abbreviations na karaniwang ginagamit sa solar systems. Ang unang component ay ang solar panel, na kilala rin bilang PV panel o photovoltaic panel. Sa label ng solar panel, karaniwan ninyong makikita ang mga abbreviations tulad ng PMAX, VOC, VMP, ISC, at EMP. Ang PMAX ay tumutukoy sa maximum power o maximum wattage ng solar panel. Ang VOC o open circuit voltage ay ang voltage na nasusukat kapag walang nakakabit na load sa panel output. Ang VMP o voltage at maximum power ay ang voltage na nasusukat kapag nakakonekta na ang panel sa controller at load. Ang ISC o short circuit current ay ang current na nasusukat kapag walang load ang panel, habang ang IMP o current at maximum power ay ang current na nasusukat kapag nakakonekta na ang panel sa controller. Ang mga values na nakalagay sa label ng panel ay maximum values lamang sa ilalim ng standard test conditions. Maaaring magbago ang actual measurements depende sa sikat ng araw at environmental conditions. Mahalaga ang mga values na ito bilang reference sa pagde-design ng solar setup. Ang pangalawang pangunahing component ay ang solar charge controller, na karaniwang tinatawag na SCC. May 2 pangunahing uri nito, PWM o Pulse Width Modulation at MPPT o Maximum Power Point Tracking. Pareho nilang nire-regulate ang power mula sa solar panel upang maayos na ma-charge ang battery. Ngunit magkaiba sila sa efficiency at operation. Ang susunod na component ay ang battery. Sa battery terminology, madalas ninyong maririnig ang DOD o Depth of Discharge na tumutukoy sa porsyento ng battery capacity na nagamit na. Tatalakayin natin ito ng mas detalyado mamaya. Isa pang karaniwang abbreviation ay AHO, Ampere Hour, na tumutukoy sa storage capacity ng battery. Isa pang mahalagang component ay ang inverter. Ang inverter ang nag-convert ng DC o direct current voltage mula sa battery papuntang AC o alternating current voltage upang mapatakbo ang karaniwang 200 at 20 volt appliances. Sa bahaging ito, maaari rin ninyong marinig ang mga terminong PSW
o pure sine wave at MSW o modified sine wave na tatalakayin din natin mamaya. Magkakaroon din tayo ng maikling talakayan tungkol sa circuit breaker calculations para sa dagdag na kaligtasan at tamang protection ng system. Upang makompute ang daily energy consumption, kailangan muna nating malaman ang wattage ng appliances. Maraming nagtatanong kung saan makikita ang wattage, lalo na kung hindi ito nakaprint sa label. Para sa ilang appliances, malinaw na nakalagay ang wattage, tulad ng 9 na watt light bulb o 700 watt toaster. Gayunpaman, may mga devices na voltage at current lamang ang nakalagay. Kung walang nakalagay na wattage, ginagamit natin ang formula na power ay katumbas ng voltage beses current. Ang unit ng power ay watts, ang voltage ay volts, at ang current ay amperes. Isa itong basic electrical formula na karaniwang ginagamit sa computations. Upang mas mapadali ang calculations, maraming tao ang gumagamit ng Watts at Ohm's law wheel kung saan nakaayos na ang mga formulas para madaling i-reference. Mahalagang tandaan na ang formula na ito ay pinakaangkop para sa DC circuits at resistive AC loads. Ang mga motorized appliances ay may karagdagang factors tulad ng efficiency at power factor na dapat ding isaalang-alang. Halimbawa, kung ang power supply label ay may nakalagay lamang na 5 volts at 3,000 milliamperes, kailangan muna nating i-convert ang milliamperes papuntang amperes sa pamamagitan ng paghahati nito sa 1,000. Kaya ang 3,000 milliamperes ay magiging 3 amperes. Gamit ang formula, power is equals to 5 volts times 3 amperes is equals to 15 watts. Ibig sabihin, ang appliance ay nangangailangan ng 15 watts na power. Para naman sa appliances na may auto voltage ratings, tulad ng mga gumagana mula 100 to 240 volts, ginagamit natin ang system voltage ng bansang paggagamitan nito. Halimbawa, sa Pilipinas, karaniwan nating ginagamit ang 240 volts. Kung ang appliance current ay 0.19 amperes, ang computation ay power is equals to 240 volts times 0.19 amperes is equals to 45 watts. Pareho pa rin ang magiging wattage kahit magkaiba ang voltage at corresponding current rating. Kapag alam na natin ang wattage ng bawat appliance, maaari na nating i-compute ang daily energy consumption. Gumawa muna ng listahan ng lahat ng appliances na nais ninyong gamitin sa inyong off-grid solar setup, kasama ang wattage, quantity, at estimated hours of use per day. Halimbawa, isang 65-watt laptop na gagamitin sa loob ng 4 hours, dalawang 6-watt LED lights na gagamitin sa loob ng 4 hours, isang 3-watt LED light na gagamitin sa loob ng 8 hours, isang 25-watt electric fan na gagamitin sa loob ng 4 hours. Upang makompute ang daily energy consumption ng bawat appliance, i-multiply lamang ang wattage bilang ng hours per day at quantity. Ang computations ay 65 times 4 times 1 is equals to 260 watt-hours. 6 times 4 times 2 is equals to 48 watt-hours times 3 times 8 times 1 is equals to 24 watt-hours times 25 times 4 times 1 is equals to 100 watt-hours. Kapag pinagsama-sama ang lahat ng values, magkakaroon tayo ng total daily energy consumption na 432 watt-hours. Ito ang magsisilbing reference sa pag-size ng solar setup. Gayunpaman, kailangan ding isaalang-alang ang system losses at inefficiencies. Walang electrical system na 100% efficient, lalo na ang off-grid solar systems. Batay sa research at karaniwang performance ng system, ang average system losses ay nasa pagitan ng 30% hanggang 35%. Halimbawa, solar panel losses, humigit kumulang 3%. Wiring losses, humigit kumulang 2%. MPPT controller losses, hanggang 10%. Times battery losses,
humigit kumulang 15%, times inverter losses, humigit kumulang 10%. Kung PWM controller ang gagamitin, maaaring mas mataas pa ang losses dahil mas mababa ang efficiency nito kumpara sa MPPT controllers. Upang maisama ang mga inefficiencies na ito, magdadagdag tayo ng 35% sa computed daily energy consumption. 432 watt-hours plus 35% is equals to 584 watt-hours. Ang adjusted value na ito ang magiging basehan para sa mga susunod na computations. Bago natin i-compute ang battery requirements, kailangan munang tukuyin ang desired days of autonomy o backup days. Ang days of autonomy ay tumutukoy kung ilang araw kayang mag-supply ng power ang battery bank kahit walang charging energy mula sa solar panels, tulad kapag maulan o maulap ang panahon. Halimbawa, kung nais ninyo ng 2 araw na autonomy, 584 watt-hours times 2 is equals to 1,168 watt-hours. Ito ang magiging reference para sa battery sizing. Ngayon naman, talakayin natin ang battery depth of discharge o DOD. Ang iba't ibang uri ng battery ay may recommended DOD upang mapahaba ang lifespan nito. Ang lead-acid batteries ay karaniwang may recommended na 50% DOD, habang ang lithium batteries naman ay maaring umabot ng 80% DOD o higit pa. Para sa lead batteries, kalahati lamang ng battery capacity ang inirerekomendang gamitin upang mapahaba ang buhay ng battery. Kaya naman, kailangang idobel ang RERA. 584 watt-hours times 2 is equals to 1,168 watt-hours. Upang malaman ang kinakailangang battery capacity para sa 12-volt system, battery capacity in ampere hours is equals to watt-hours divided by voltage. 1,168 watt-hours divided by 12 volts is equals to 97.3 ampere hours. Sa makatuwid, hindi bababa sa 100 ampere hour ang inirerekomenda. Kung 50 ampere hour batteries ang gagamitin, 97.3 ampere hours divided by 50 ampere hours is equals to 1.94. Dahil hindi maaring bumili ng bahagi lamang ng battery, ito ay i-round off sa dalawang 50 ampere hour batteries na nakakonekta sa parallel. Kung 35 ampere hour batteries naman, 97.3 ampere hours divided by 35 ampere hours is equals to 2.7. Ito ay i-round off sa tatlong 35 ampere hour batteries na nakakonekta sa parallel. Susunod naman nating tutukuyin ang kinakailangang solar panel capacity. Ang isang 100 ampere hour battery sa 12 volts ay may storage na. 12 volts times 100 ampere hours is equals to 1,200 watt-hours. Dahil 50% lamang ang inirerekomendang gamitin para sa lead-acid batteries, 1,200 times 50% is equals to 600 watt-hours usable energy. Upang malaman ang kinakailangang solar panel, hahatiin natin ang required energy sa average peak sun hours. Sa Pilipinas, ang average peak sun hours ay humigit kumulang 4 hours bawat araw. Ngunit para magkaroon ng safety margin, gagamit tayo ng 3.5 hours. 600 watt-hours divided by 3.5 hours is equals to 171 watts. Dahil maaring walang eksaktong 171 watt panel na available, ang pinakamalapit at practical na option ay 200 watt solar panel. Kung 100 watt panels naman ang gagamitin, 171 watts divided by 100 watts is equals to 1.71. Kapag ni-round off, kakailanganin ng dalawang 100 watt solar panels. Para sa solar charge controllers, magkaiba ang operation at efficiency ng PWM at MPPT controllers. Ang PWM controllers ay nangangailangan na magkapareho ang panel voltage at battery voltage, habang ang MPPT controllers ay kayang tumanggap ng mas mataas na input voltage
at i-convert ito ng mas efficient. Upang masize ang PWM controller, gamitin ang formula controller current is equals to ISC times number of parallel strings times 1.25. Halimbawa, 11.85 amperes times 1 times 1.25 is equals to 14.8 amperes. Ang pinakamalapit na available controller size ay 20 amperes. Para naman sa MPPT controllers, controller current is equals to total panel wattage divided by battery voltage. 200 watts divided by 12 volts is equals to 16.7 amperes. Muli, ang pinakamalapit na available option ay 20 ampere controller. Palaging siguraduhin na ang solar panel voltage at wattage ay hindi lalampas sa specifications ng controller. Para naman sa inverter, pagsamahin ang wattage ng lahat ng appliances. Ang mga motorized appliances tulad ng electric fan, refrigerator at air conditioner ay nangangailangan ng karagdagang allowance para sa startup surge current na maaring 3 hanggang 10 beses na mas mataas kaysa normal running wattage nito. Halimbawa, ang isang 25-watt electric fan ay maaring mangailangan ng 25 watts times 3 is equals to 75 watts. Kapag pinagsama ang wattage ng lahat ng appliances, magkakaroon tayo ng 155 watts. Kapag dinagdagan ito ng 20% allowance para sa efficiency, 155 watts plus 20% is equals to 186 watts. Ang pinakamalapit at practical na inverter size ay 300 watts. Pagdating naman sa inverter types, mas inirerekomenda ang pure sine wave o PSW inverters dahil mas compatible ito sa motorized at sensitive electronic devices. Ang modified sine wave o MSW inverters ay maaring makaapekto sa performance at long-term reliability ng appliances. Panghuli, mahalaga rin ang circuit breakers para sa kaligtasan ng sistem. Ang DC circuit breakers ay ginagamit sa pagitan ng solar panel, charge controller, battery, at inverter, habang ang AC circuit breakers naman ay ginagamit sa pagitan ng inverter at AC loads. Ang sizing ng circuit breaker ay based sa maximum current na dumadaloy sa wire multiplied by a 1.25 safety factor.